Kanina po ay nabasa na po natin ang Psalms 4 verse 1 to 8. Ngayon po, tayo po ay magsitayong lahat at ating basahin po ang verse 8 na lang po. Psalms chapter 4 verse 8. Dana po lahat. Verse 8. In peace I will both lie down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, muli sa araw na ito. Kami po ay nagkatipon-tipon muli upang makapakinig ng iyong salita. Minsan pa kami po ay nahingin ng tulong, gabay ng Banal na Espiritu sa umagang ito upang sa aming pakikinig, Panginoon. Di lang kami basta nakikinig. Di lang kami basta umuupo, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ito po ay magbunga sa aming pamumuhay bilang mga mananampalataya mo. Hiling po namin sa Banal na Espiritu na ito po ay manahan sa aming buhay habang kami po ay nandito pa sa sanlibutan ito at makaganap ang iyong Panginoon, makaganap, Panginoon, sa kalooban mo. Maging sa mga alalahanin sa aming buhay, ito po, Panginoon, ang aming kasapatan. Kaya't Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa araw nito, maging sa iyong salita na ibibigay mo sa amin sa araw nito, na aming mapapakinggan, higit sa lahat, Panginoon, aming maisa sa bumuhay. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon Jesus. Salamat po, Banal Espiritu. At lahat ng ito, Panginoon, aming kahilingan ay sa iyong kalooban lamang, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Kristo. Amen. Tayo po ay magsipong lahat. Sa araw nito, akin pong ibabahagi sa inyo ang Psalms 4. Ngunit bago po tayo magpatuloy sa pagbabahagi ng Psalms 4, atin muna pong balikan ang nakaraang sermon patungkol po sa Psalms 3 na ibinahagi po ng ating kapatid na si Elder J. Ito po ang tinatawag na Trusting in God in the Middle of Trouble. Sa pamagat pa lang po, makikita natin na pagtitiwala natin sa panahon na kung saan tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok sa ating buhay. Ngayon, ito po ay napakinggan natin at ito po ay may tatlong buntos. Una po dito ang tinatawag na lament. Ito ay ang acknowledging afflictions o ang pagkilala at pagdadalamhati ni David sa pag-uusig ng kanyang anak na si Solomon, ni Absalom. So, sa kalagayan niyo, no? Ang hirap nung kalagayan ni David kasi biruin mo, okay lang kung ibang lahi ang kumakalaban sa'yo. Okay lang kung yung mga tao talaga na gumagawa ng masama, na humahabol sa'yo. Pero isipin nyo, bilang isang magulang, masakit sa kanya na mismo ang anak niya. Ang sa kanya ay umuusig. Di ba po? Ngayon po, ang ikalawa po ay yung confession of trust and confidence. Dito po ay naniniwala si David na ang Diyos ang kanyang shield o sanggalang sa lahat ng problema na kanyang kaharapin. Di ba po? Naniniwala si David na ang Diyos ang siyang mag-iingat sa kanya kung saan man siya naroon. At yun ibinahagi ni Elder J na ang Diyos na sinasamba at pinanaligan ni David ay hindi patay, kundi siya po ay buhay at ito po ay magpakailanman. Yung ikatlong pong part po na puntos niya ay yung petitions o ang kanyang kahilingan. Naniniwala si David ang Diyos ang siyang mag-aalis sa kanya sa kapamakan upang siya ay iligtas at magtagumpay. Yan po yung makakamit ng isang lingkod ng Diyos na siya po ay iingatan at iligtas at higit sa lahat, siya po ay magtatagumpay sa kanyang mga hangarin sa tulong ng Diyos. Ngayon po, yan po yung tinatawag na nakaraang sermon patungkol po sa tinatawag na confessions of trust na kusahan po yung trust in God in the middle of trouble. So ngayon po, tayo po ay tungo na po sa ikaapat na Psalms na pinamagatan pong David's Deep Confidence in God. Ang Psalms 4 ay hinati ko sa tatlong bahagi. Una po dito yung tinatawag na confidence in prayer.
Ikalawa po, yung confidence in offering. At ikatlo po, yung confidence in God's protection. Ngayon po, tungo po tayo sa unang bahagi. Ito po yung tinatawag na confidence in prayer. Sa verse 1, 2, 3. Ito ay sinimulan ni David sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos. Ang sanalitang sinimulan ay napakalaga sa puntong ito. Bakit po? Sa tuwing ikaw po ay nagkakaproblema, paano mo ba sisimulan ang araw mo? Di ba po? Iyan pong mahalagang katanungan. Paano ba natin sisimulan ang ating araw? Ikaw ba ay makikipag-away para masolusyonan ang mga problema mo? No? O ikaw ba ay matutulog na lang para makalimutan ang mga problema mo? Matutulog ka na lang. O ikaw ba ay maglalasing? Iba yung ginagawa, naglalasing para makalimutan ang problema. Pero pag wala na yung tama, nandun pa rin ang problema. O sa pamamagitan ng pag-aaliw sa iyong sarili, sa mga bagay na tulad ng pagbabakasyon, pagpunta ka sa mga malalayong lugar, sa iba't ibang bansa, o iba naman, pagpunta po sa mga sugalan o kasino. Yung iba naman po, idinadaan naman po sa mga sports na kung saan ito po yung paraan nila. Na sa tingin nila, ito pong paraan upang makalimutan ang kanilang mga problema sa kanilang buhay. Ang pinakamabigat po sa lahat, yung huwag naman po sana mangyari na kung saan yung ahantong po sa pagkitil ng iyong sariling buhay upang matapos ng lahat. At wala ka ng problema dahil pinatay mo yung sarili mo. Ngunit si David po, iba ang kanyang ginawa. Ano ba ang ginawa ni David? Ito ay sa pamamagitan ng panalangin. Sinimulan niya sa pananalangin. Kahit na maraming sinasabing sinungalingan o paninira sa kanya ang mga tao na tumalikod sa Diyos, siya ay patuloy pa rin sa kanyang pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ngayon, doon na lang ba natatapos ang ginawa ni David? Ayon po sa verse 1, He says, answers me when I call to you, O my righteous God. Sa puntong ito, siya ay may matibay na paniniwala na sasagutin ng Diyos ang kanyang panalangin. Gaano man ito kalaki o gaano man ito kadami. Si David po ay naniniwala at kumpiyansa sa Diyos na yun ay kanyang lulusasin sa pamagitan ng panalig at pananampalataya niya sa Diyos. Ngayon, sino ba si David para pakinggan ng Diyos? Di ba po? Magandang katanungan po yan. Sino ba si David para pakinggan ng Diyos? Si David po ay isang mahalagang karakter sa kasaysayan ng Biblia. At siya isang kilalang bilang isang tao ayon sa puso ng Diyos na mababasa natin sa 1 Samuel chapter 13 verse 14. Ang kanyang relasyon sa Diyos at ang dahilan kung bakit narapat siyang pakinggan sa kanyang mga panalangin ay makikita natin sa tatlong kadahilanan. So meron po tayong tatlong kadahilanan kung bakit karapat-dapat siya na pakinggan ng Diyos. Una po dito ay ang pagtatalaga ng Diyos kay David. Pinili ng Diyos si David para maging hari ng Israel. Bagamat siya ay isang batang pasto lamang noong una, ang pagkapili ng Diyos sa kanya ay hindi batay po sa kalakasan, katalinuhan, o anumang bagay na meron si David o kasigan ni David, kundi ayon po sa plano ng Diyos na mababasa natin sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Si David po ay pinili dahil sa kanyang tapat na pananampalataya at dedikasyon sa Diyos. So si David pala po ay inelect na ng Panginoon upang maghari sa bayang Israel. Yan po unang kadahilanan po. Ang kilawang kadahilanan po ay yung taos-pusong pagsisisi at paglapit sa Diyos. Kahit si David po ay maraming pagkakamali tulad ng pagkakasala niya kay Bathsheba at pagpatay niya kay Urias, laging ipinapakita ni David ang kanyang pusong nagsisisi. At ang pagdagab sa mga parusa na ipinapataw sa kanya ng Diyos. Ang panalangin ni David ay punong-puno ng pagpapakumbaba, pagsisisi, at nagpapakita sa kanya nagnanais na maayos ang relasyon. Bilang tayo mga mananampalataya, pag tayo ba ay nagkakasala, paano ba natin hinaharap ang mga bagay na ito? Tayo ba ay lumalayo sa Panginoon? Tayo ba ay humihingi ng tawad sa Panginoon?
Tayo ba ay nagnanasa na maibalik ang relasyon natin sa Diyos? Tatlong kadahilanan po. Pagtitiwala at mananalig sa Diyos. Sa kabila ng pagsubok at paghihirap na pinagdadaanan ni David, tulad ng pagtakas niya mula kay Haring Saul at mga panganib sa digmaan, laging nagtitiwala si David sa Diyos at naniniwala siya na laging nakikinig ang Diyos sa kanya sa tuwing siya ay nananalangin. Ito po ay mababasa natin sa awit 23, na kung saan sa tuwing siya po ay nanalangin, siya po ay umaawit, ito ay pinapakinggan ng Panginoon. Dahil nakita naman natin kung gaano kalapit si David sa kanyang sa Ama, sa Panginoon, sa Diyos, na kung saan siya'y sumusunod at patuloy niyang sinusundan ang kalooban ng Panginoon. Bagamat nagkakasala, patuloy pa rin na nire-restore niya yung relationship na nasira sa Panginoon. Ngayon po sa kabuuan, si David ay isang halimbawa ng tao na may malalim na relasyon sa Diyos. Isang tao na may pusong tapat, may tiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok at lagi nagsisisi at humingi ng tulong kapag nagkakamali. At yan po kadahilanan kung bakit siya ay pinapakinggan ng Diyos. Maging sa ating lahat, dapat po magtiwala po tayo. Huwag nating hayaan po na masayang ang araw, na hindi tayo humingi ng tawad sa Diyos, na nagkakamali tayo. Bagkus patuloy tayo na tulad ni David, na ninanasa niya po yung relasyon sa Diyos. Kasi yun lang naman po ang pamumuhay natin sa sanlibutan ito, kundi yung relasyon natin sa Diyos. At higit sa lahat, yung sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ngayon, tungo naman po tayo sa ikalawang parte. Ito po yung confidence in offering to God. Sa verse 4 to 5. Ayon sa verse 5, offer right sacrifices. Ngayon, paano ba ang tamang paghahandog sa Diyos? Sa ating kapanahunan at maging sa nakaraan ay mga nakagawi ang paraan sa paghahandog sa Diyos. Tulad po ng pagbibigay po ng tithes na ating mga ginagawa, pagpatay ng mga hayop na susunugin na makikita natin, mababasa natin sa Lumang Testamento, sa magitan ng pagtulong sa ating kapwa, sa pag-aalay po ng mga talento, sa pagsayaw, pagtugtog ng instrumento, at pag-awit o lahat ng mga bagay na meron tayo na pinagkaloob sa atin ng Diyos, inaalay natin ito. At madami pa na masasabi natin na mga paraan na maaari nating ibigay sa ating Panginoon, i-offer natin sa Panginoon. Ngayon, ano ba ang paraan ni David sa kanyang paghahandog sa Diyos? Ayon po sa verse 5, siya ay nag-alay ng tunay na pagsisisi, tunay na pagsunod, at tunay na paggalang sa Diyos. Siya po ay may tunay na pagsisisi, tunay na pagsunod, at tunay na paggalang sa Diyos. So mayroon po siyang paggalang sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi ni Haring David dahil sa kasalanan na nagawa niya ay naramdaman niya na labis na kalungkutan. At araw-araw niya itong dinudulog sa Diyos at nanalangin sa Diyos na idalangin niya na maging maawain ang Diyos sa kanya. So patuloy siya nanalangin na maawa ang Diyos sa kanyang mga nagawang kasalanan sa harapan ng Diyos at sa mga tao na kanyang nagawa ng pagkakasala. Na mababasa naman natin ito sa Psalms 51. Ngayon po, paano ba tayo makakapag-offer sa kalagayan naman na nabanggit sa verse 4? At ano ang dapat na maging katangian ni David upang siya ay tugunin ng Diyos ayon sa verse 4 na be angry and do not sin? Ano bang ibig sabihin nitong magalit ka nang hindi ka nagkakasala? Ang awit 4 verse 4 ay hindi lamang po patungkol po sa di mapigil na puot ng isang tao. Ang galit mismo ay hindi kasalanan. Ngunit ang damdaming iyon ay dapat na maingat na kontrolin. So dapat po nating maingat na kontrolin gaya ng inirekomenda ni Haring David. Kasi po, sa kalagayan ng mga tauhan ni David, madali po silang magpatangay sa mga ito. Nakontrolin ng galit ang kanilang mga kilos habang iniisip nila
na ang mga kaaway o mga sumasalakay sa kanila o yung mga taong tumutugi sa kanila. Ayon kay David, sa halip na maghari ang kasalanan o pagbigyan ito, ang mga tauhan ni David ay pinapayuhan niya na pag-isipan ang kanilang mga lakad o hakbang. Habang sila po ay nakahiga o nagpapahinga. Totoo naman po eh. Doon nyo lang po mauunawaan, marirealize kapag nandun na po tayo sa higaan. Kung tayo po ay nagpapahinga, kapag po tayo ay nakagawa ng pagkakasala sa ating kapwa, na pag ninilayan natin, mali yung ginawa ko o may ginawang kamasama ang kapwa ko Di ba po? Doon lang po natin nararanasan yon, yung katahimikan na kung saan tayo lang at ang Diyos ang nag-uusap o nagkakaroon ng panahon upang pagnilayan ang ating mga pagkakasala o mga taong gumawa sa atin ng pagkakasala sa tuwing tayo ay nagpapahinga o tayo ay nakahiga. Diba po? Ngayon po, ayon po sa Efeso 4:26 hanggang 27, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyang pagkakataon ang dyablo. So bilang mga mananampalataya ng Panginoong Kristo, mabigat tong. Kasi kailangan sa isang araw, dapat kalimutan na lang natin, patawarin natin ng mga nakagawa ng pagkakasala sa atin. Ipanalangin natin yung mga taong galit sa atin, nagkasala sa atin. Kasi ito lang po yung paraan na magagawa natin bilang mananampalataya ni Kristo. Di natin kayang ipuwersa ang tao na patawarin mo ko. Hindi. Kundi sa pamamagitan po ng panalangin, doon po natin mararanasan ang presensya ng Diyos na kumikilos siya sa mga tao na ito na nakagawa sa atin ng pagkakasala, maging tayo po ay ginawa nila ng kasalanan. Kaya yun po na dapat wag natin bilang mananampalataya ni Kristo, wag na natin pong hayaan pa na umabot pa ng kinabukasan. Bagkus sa araw ito, sa tulong ng Banal na Espiritu, magkaroon po kayo ng kapayapaan at lakas ng loob upang ihayag ang kapatawaran at pagpapatawad sa ating kapwa. Ang oras ng pagtulog, isa pong magandang pagkakataon para saliksikin ng ating mga puso at aminin ang ating mga kasalanan na ating nagagawa araw-araw. Ngayon, ang pagsasagawa nito po ay makatutulong sa atin. Ito po ay benepisyo sa atin na magkakaroon ng mapayapang pagtulog sa gabi. Sa halip na tayo po ay magpataig sa galit o mag-alala, gawin natin po na ipagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Dahil siya lamang po ang nakakatulong sa atin sa mga suliranin natin at siya po ang pag-asa nating lahat habang tayo po ay nabubuhay. At diyan po tayo makakatanggap o makakapag-offer ng tama. Di ba po? Kung payapang puso natin, mahimbing pagtulog natin, pagising natin sa umaga, sa ating paghahandog sa ating Panginoon, meron tayong pusong payapa. Meron tayong puso